Nagsisimula tayo sa isang bata na si Lizzie na tumutugtog ng musika. Kumain siya ng agahan at nag-empake ng kanyang bag para bumalik sa bahay ng ama. Pagkatapos, inayos niya ang magulong bahay. Si Lizzie ay nag-iisang anak, ngunit mahusay sa mga gawaing bahay. Pagkatapos niyang matapos, pupunta siya upang gisingin ang kanyang ina, Cathy, na tamad at nalulumbay dahil sa walang responsibilidad na lalaki. Hindi na siya nakatira kasama ang ama ni Lizzie. Habang naghihintay ang bata sa ina, lumipas ang ilang oras at naging hapon na nagpasimula ng pag-aalala kay Lizzie. Humihingi ng paumanhin si Cathy sa mahabang pagtulog, umalis siya sakay ng sasakyan kasama ang anak na babae. Hindi masyadong magkasundo ang ina at anak, at nagpalipas ng bahagi ng biyahe na hindi nag-uusap. Pagdating sa istasyon ng gasolina, ibinibigay ni Cathy, matapos manigarilyo, ang relo sa kanyang anak na babae, sa kanyang ina. Isang alaala na pag-aari ni Lizzie. Sinasabi ni Cathy na ibinibigay niya ito sa kanya dahil iniisip niyang hindi na ito babalik, dahil hindi siya responsable na ina. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at may flashback na nagpapakita ng alaala mula ilang taon nang pumunta si Cathy sa bahay ng ex-asawa para kunin ang anak sa isang mahalagang dula sa teatro. Ngunit, ayaw ni Lizzie na umalis ang kanyang ina dahil hindi siya magandang halimbawa. Nag-away sila at umalis si Cathy na inis. Babalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lizzie sa kanyang ina na gusto niyang ipagpatuloy ang paglalakbay kahit hatingabi na dahil ang ama at siya ay naghihintay sa kanya upang makasama sila sa magdamag na walang ibang opsyon. Nagpapatuloy si Cathy sa paglalakbay at sa kabila ng ulan, hindi siya humihinto dahil nais niyang mapasaya ang anak. Nagsalita sila ng kaunti upang mapagaan ang awkward na atmosfera, nang biglang tumama ang sasakyan sa isang bagay. Kontrol sa daan, dahilan upang tamaan si Cathy ang kanyang ulo at masaktan ang pulso. Ang sasakyan ay huminto sa isang daan na napapaligiran ng gubat. Nababahala sila sa pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency, at sinabi ni Lizzie kung nasaan sila. Samantala, nakikita natin na ang gulong ng sasakyan ay sira na. Dahil hindi makatuloy ang sasakyan, nananatili silang dalawa sa loob, at naglagay si Cathy ng band-aid sa sugat sa kanyang ulo. Pagkatapos ng ulan, pinapakain nila ang hayop na nakuha, at nagpasya silang lumabas, at tingnan ito. Nakadikit ang side ng driver, umalis si Cathy with her daughter. Tumingin si Lizzie sa hayop na nakahiga sa kalsada, natatakot na lumapit dito. Si Cathy, sa kabilang dako, tinitingnan ang gulong at nakita itong hindi magagamit, humiling sa anak na tawagan ng ama para kunin siya. Kinukwestiyon ng ama ang dahilan ng aksidente, may hinala ang lasing si Cathy, dahil ito ay karaniwang nangyayari noon. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito, kahit na ang kanyang mga alaala ay humuhusga sa kanya sa taong naging siya, dahilan kung bakit umiwas ang ex-asawa at anak sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nakita nila ang hayop sa kalsada. Nilapitan nila ito at napagtanto nilang ito ay lobo na namatay sa tama. Bumalik sila sa kotse at nakipag-usap si Cathy sa kanyang anak. Ipinakita ang malaking pangil at sinabi na ang hayop ay may sugat bago natamaan. Malamang na nakipaglaban sa gubat at pinalayas ng mas malaki. Habang pareho sila sa sasakyan, isang ungol ang maririnig mula sa gubat sumunod na sandali habang umuulan muli. Isang towing truck ang lumapit sa kanila, at bago makababa ang driver, napansin ni Lizzie na nawala ang patay na hayop na nagpatakot sa kanila. Sinasabi ng driver ng tow truck Jesse, na aabutin ng kaunting panahon ang ambulance, at siya ang magdadala sa kanila habang tumutulong siya. Binanggit niya na walang gumagamit ng daang iyon ngayon. Sabi ni Cathy, tinamaan nila ang isang wolf, pero nawala ito, tila tumayo at pumunta sa gubat. Nagdadala si Jesus ng kanilang gamit sa kotse, habang sila ay nagpasya na manatili dito, habang ito ay hinahatak. Habang naghahanda si Jesse ng lubid, si Lizzie sa sasakyan ay sinusuri ang pangil ng posibleng mandaragit na umatake sa wolf. Tinanong niya si Cathy tungkol sa ngipin na napakalaki kumpara sa pangil ng lobo. Jesse patuloy na nakakabit ang kable sa sasakyan. Nang tinanong ni Cathy tungkol sa telepono, sinabi ni Lizzie na ito ay nasa mga bag ni Jesse sa kanyang kotse. Hinihiling ni Cathy sa babae na kunin ang telepono mula sa lalaki, at nang pumunta si Lizzie kay Jesse, sinabi kunin ito mula sa kanyang kotse. Kahit takot, pumunta si Lizzie sa sasakyan ni Jesse, ngunit na-lock ito. Ipinapaalam niya kay Jesse at sinabi niyang bubuksan niya ito agad. Napansin ni Lizzie ang mga mantsa ng dugo sa daan, at naging hindi komportable sa hayop na hinihila papuntang gubat. Lumalapit sa gilid ng gubat, nakita niya ang patay na hayop na nakatago sa mga bushes. Tinawag ni Lizzie ang ina niya para makita ito, pero hindi siya narinig ni Cathy sa sasakyan. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala kay Lizzie ng isang gabi nang, habang natutulog ang ina, bumulong siya kung gaano niya ito kinamumuhian dahil hindi ito ang ina na dapat sanay maging ngayon. Bigla, isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw sa likod ni Lizzie, ngunit nawala sa kisap mata. Bumalik siya sa kotse ng kanyang ina at sinabi na nakita niya ang patay na lobo. Si Jesse ay nag-aayos ng kotse sa ulan.
Narinig niya ang nakakatakot na ungol at ginamit ang flashlight para makita ito. Sinabi ni Kathy sa kanyang anak na kalimutan na ang hayop at aalis na sila. Nagtanong si Lizzie kung anong makakagawa ng ganitong kadismayang bagay sa isang mabangis na hayop. Dahil takot si Lizzie, nangako si Kathy na ang hayop na pumatay sa lobo ay hindi sila uulitin. Sinimulan niyang tawagin si Jessie, pero hindi siya sumasagot at nalaman na wala na siya roon. Nagpasya si Kathy na lumabas at hanapin siya, kahit na laban ang kanyang anak sa ideya. Tumingin si Kathy sa sasakyan at hindi nakita si Jessie, na nagdulot sa kanya ng takot. Patuloy siyang naghahanap, tinatawag si Jessie. Iniisip na maaaring nagtago siya sa dilim ng gubat sa gitna ng ulan. Ang mga tunog at ungol mula sa gubat ay hindi malinaw. Kay Kathy. Bigla, ang bahagi ng braso ni Jessie ay nahagis sa hood ng sasakyan ni Kathy, at siya ay mabilis na bumalik sa kotse, kasama ang kanyang anak na parehong natatakot sa nangyari. Si Lizzie ay sobrang natatakot, kaya't sinubukan ni Kathy na i-comfort siya. Ilang minuto ang nakalipas, nakita nila si Jessie na gumagapang sa kalsada, sinusubukang makalapit sa sasakyan. Si Lizzie at ang ina ay nakikita siyang papalapit pero di alam ang gagawin. Si Jessie ay nahihirapan makapasok sa sasakyan dahil sa malubhang pinsala sa nawawalang braso. Sinasabi ni Lizzie sa kanyang ina na nakikita niya ang halimaw, isang nilalang na may matutulis at malalaking ngipin. Binuksan ni Jessie ang pinto pero hindi siya makapasok dahil labis siyang nasugatan. Ang nilalang ay nawawala sa kanilang paningin, ngunit si Jessie, nakahiga sa lupa, ay nahahatak sa ilalim ng sasakyan, at sa kasamaang palad, ay dinala sa kanyang kamatayan. Matapos makita ang nakakatakot at nakabibiglang tanawin, tahimik ang dalawa sa sasakyan, sinusubukang unawain ang kanilang nakita. Umiyak si Lizzie sa takot dahil naniniwala siyang walang mga halimaw, ngunit ang nakita niya ay nagbago ng isip niya. Kathy, nakita ang bukas na pinto ng sasakyan ni Jessie at nagsabi na kung makuha niya ang susi, makakalis sila. Si Lizzie, natatakot sa pinakamasama, ayaw umalis ng ina, ngunit sa kawalan ng ibang pagpipilian, at hindi alam kung kailan darating ang tulong, si Kathy ay pumunta sa kotse ni Jessie. Ngunit, bago siya makaalis, inatake ng halimaw ang kotse at hinila si Kathy palabas. Nagsimula itong umatake sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, ang ambulansya ay nagpatakbo sa nilalang palayo. Dinala sila sa rescue vehicle para sa first aid, pero pinipilit ni Kathy na umalis. Sinasabi na may halimaw na papatay sa kanila, mga bahagi ng tema ng isang katawan doon. Isa sa mga paramedic ang tumingin, at nang tawagin siya ng kanyang kasosyo, wala na siya roon. Pagpasok sa sasakyan, bigla, ang tatlong babae ay natatakot nang ang katawan ng isa pang paramedic ay itinatapon sa salamin ng ambulansya. Ang halimaw ay naglunsad ng isa pang atake sa grupo, kinakatakutan ang lahat sa loob. Humihingi si Kathy sa nurse na sumama sa likod nila, ngunit hinawakan at pinatay siya ng nilalang, habang si Kathy ay nakatingin na helpless sa mga paramedic na pinatay sa harap niya. Sinamantala ang pagkakataon na makatakas, si Kathy ay nagmadali sa ambulansya, mabilis na iniiwasan ang lugar. Masaya sila sa sandali, pero biglang lumabas ang halimaw mula sa gubat at bumangga sa sasakyan, dahilan para mag-roll ito sa daan. May sugat si Lizzie pero si Nancy, nagawang tumayo, ngunit, nang makita niya ang kanyang ina, napagtanto niyang siya ay nawawalan ng malay. Sa kabutihang palad, hindi siya natagalan sa paggising. Kathy kinuha ang radyo at tumawag ng tulong, pero walang sumagot. Bigla, lumitaw ang nilalang, lalong kinatakutan sila. Gayunpaman, nang iilawan ni Kathy ang mukha nito, hindi umatake ang halimaw at umalis. Si Kathy ay malubhang nasugatan at umuubo ng dugo, ngunit naaalala niyang kailangan niyang makaalis ang kanyang anak. Pinagsama niya ang lakas, bumalik kay Lizzie, at sinabi na kailangan nilang bumalik sa daan dahil walang nakakalamang nandoon sila. May plano si Kathy at hinihikayat ang kanyang anak sa susunod na dapat gawin. Ipinapaliwanag niya na didistraktuhin ang halimaw habang tumatakbo si Lizzie sa kalsada. Natatakot si Lizzie na mahuhuli ng nilalang ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Kathy na magdadala siya ng ilaw upang protektahan ang sarili. Tinitiyak, alam ni Lizzie na nagsisinungaling ang kanyang ina, ngunit sinasabi ni Kathy na mamamatay na siya. Kaya gagawa siya ng paraan upang matulungan ang kanyang anak na makaligtas, dahil mahal na mahal niya ito. Pagkatapos magpaalam, si Kathy ay kumuha ng sulo at pumasok ng mas malalim sa gubat. Kapag siya ay malayo sa sasakyan, sumisigaw siya upang maakit ang nilalang. Narinig ang mga asong gubat, at alam ni Kathy na may pagkakataon siyang iligtas ang anak, kaya inalis niya ang ilaw at sumigaw. Iniutos kay Lizzie na tumakbo. Bigla, lumabas ang nilalang mula sa dilim at inatake si Kathy. Ang mga kagat ay malupit at nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Sa kabutihang palad, si Lizzie ay matapang na dumating at inatake ang halimaw gamit ang martilyo. Ipinapakita ang liwanag sa mukha nito at pinapalayas ito sa kanyang sigaw. Matapos ang pagsalakay, si Lizzie pumunta sa kanya. Ina na malubhang nasugatan at nagdadalamhati para sa kanya.
Sa kasamaang palad, namatay si Kathy sa bisig ng kanyang anak, na naging dahilan ng matinding pag-iyak ni Lizzie. Narinig ang mga ugong sa malapit, nagpaalam si Lizzie sa kanyang ina at gamit ang flashlight, bumalik sa sasakyan. Siya ay umiyak dahil sa pagkawala at nag-aalala na siya ay nag-iisa. Sa lighter ng ina at spray na madaling magliyab, nagkaroon siya ng ideya. Kinuha niya ang stuffed animal na tumutugtog ng mga kantang pambata at inactivate ito sa ambulansya, pagkatapos ay nagtago. Hindi nagtagal ang nilalang mula sa gubat na lumapit at pumasok sa sasakyan, galit na inatake ang stuffed toy. Samantala, umalis si Lizzie sa kanyang taguan at lumabas. Sinusundan siya ng nilalang, ngunit matapang na hinihintay ni Lizzie, sinasabi niyang hindi siya natatakot sa halimaw kahit umatake ito. Buo, ginamit ni Lizzie ang spray at lighter para sunugin ang halimaw. Ang nilalang ay humihingal sa sakit, ang katawan nito ay nasa apoy, ngunit ito'y bumagsak sa lupa, tila patay. Lumapit si Lizzie sa halimaw at nagpakita ng reaksyon ang katawan. Natatakot bumangon, ginamit ni Lizzie ang stick para batuhin ang halimaw hanggang tumigil ito. Nang mag-down, si Lizzie ay naglalakad sa gubat hanggang makita ang mga palatandaan ng sibilisasyon. Naaalala kung paano nila ng kanyang ina hinarap ang takot ng walang pag-aatubili. Ngayon, ang pinakamalakas na alaala niya tungkol sa ina niyang si Kathy ay ang walang kondisyong pagmamahal na ipinamuhay kahit sa mga pagsubok at ang sakripisyo nito para iligtas siya.